Ferntastic morning, everyone, and welcome to MTV. MDC Cecil Talks to Vinci. A quick talk, real talk, and an inspiring night with iFern Nation. Speaking of, ipakita ko sa iyo ito, Bilang nag-chat sa amin yung isang downline namin na kagawad, tatakbong konsehal. Sabi niya, out of nowhere to out of nowhere. Sabi niya, "Hi guys, happy Monday. I just want to share my personal feedback about Fern D. It's amazing how it helps stabilize my sugar level. I wear a glucose monitor and I really saw the good effects sa akin. I'm making my dad take it also and I plan to document it soon." So this is from a prominent family. Sobrang yaman nito sa may Novaliches. Manamit mo na ito to. Yung nagpunta nung fanay ni Mama Dam. Kaya good vibes ako pagising ko eh. Alam mo, pagising mo, ganito yung mababasa. Wow. Di ba? Connected, no? Sakto, puro product yung kinikwento mo ngayon. Kaya nabanggit ko lang. Baka malimutan ko. At saka yung nung si Thirdy nasa emergency room nung time na yon, nung balik lang ako nung kung bakit talagang iFern ako. Si Thirdy nasa emergency room nung time na yon, yung parang nire-revive ba. Sabi ko nung time na yun, nasa ilalim ako ng lababo. Sabi ko, Lord, ipagkaloob mo sa akin ang buhay ng anak ko at gagawin ko ang purpose mo sa akin. Tapos, di ba, pagkalabas namin ng hospital, nakarecover si Thirdy, iFern ang bumungad sa akin. That time, hindi ko alam na iFern ay changing lives. Nung maintindihan ko siya noong 2019, doon Saka na. mo connect. Sabi ko, ito yung prayer ko nung nasa ilalim ako ng lababo. Oo. So, yung iFern, since 2019, na nagseryoso na ako dun sa negosyo na to, hindi ito about lang sa pera. Yes. Mission siya na kailangan kong ipagpatuloy. Yes. So yun, kaya hanggang ngayon, ganun ako. Yun yung sinasabi natin dito sa MTV, yung story behind the numbers. Oo, Kasi di ba sa labas, puro resulta. Oo. Di ba? Dito natin na pag-uusapan yan yung, di ba, yung, kasi pagkaharap niya sa Cecil, di ba, puro numero, di ba, pera. gigil na gigil, pero sa likod niyan, di nyo alam, may mission siya. May mission Yes, ka. oo. Di ba? Kayo ni Abad. Maraming industriya na pwede kang kumita ng milyon, pero ito yung may calling. Yes. May mission siya. Saan kayo unang pumutok na Abad na area? Mindoro. Mindoro talaga. Pero actually, nung time na yon, sabay yung Mindoro, Davao, and Batangas. Okay. So may Davao ka na? At, 2019 kasi di ba ako nagseryoso? 2019, nagdadavaw kami, nagme-Mindoro, Oriental and Occidental yon, then Batangas. Laguna, yan, kami nung time na yon. di ba may mga narinig kasi ako, di ba, na iba sabi, ay, mahirap pag-network sa probinsya, walang pera tao dyan. Anong masasabi mo doon? Oh, hindi. Sila yung mga pera, kinukuha lang sa baul, sa ilalim lupa, mga ganun. Mas maraming pera sa probinsya. Correct. Mas masarap silang kausap, mas madaling kausap. Basta buong 2019, naging SFBP ako nun. Buong 2019, MMC din. 10 million yung kinita namin mag-asawa 2019. Oh, yun. Ganun yung Halos wala ako nung tulog. 2 hours lang siguro sa kotse. Kasi nga, binitawan na namin yung mga flying bee. So, di ba may mga babayaran na akong utang. So, kailangan ko yung mabayaran. So, ang pwede lang magbayad doon, yung income ko na lang sa iFern kasi wala na yung sales ko ng flying bee. Wala na akong pwedeng palikwad-likwadin. So, manggagaling lahat yun sa sales ng iFern. So, hindi ako pwedeng matulog kasi ang amortization ko ng time na yun, 500,000 kada buwan. Grabe. Bayarin ko yun sa utang lang. Tapos yun, kailangan ko humataw ng todo sa iFern. Kaya kung saan-saan, nararanasan ko na 6 na araw, iba-iba yung shampoo ko. Kasi iba't ibang bahay yung tinuluyan ko. Pero ang ganda lang nung buong 2019, ang tagal ng bigas sa amin, sa bahay namin. Tagal ng bigas, ang tagal ng gasol, ang baba ng kuryente namin, ang baba ng tubig namin. Lagi kaming wala. Correct. So, yun, iba't ibang bahay yun. Kung saan kami abutin, doon kami natutulog. Tapos hindi ako aalis doon sa bahay na yun nang hindi yung bumili or hindi yung nag-member. 2020, mas lalong kumita tayo noon, noong 2020 na yan. Kaya lang, di ba may mga event dito? Oo. Lagi kaming sinusundot yung ilong. Ano tawag dyan? Swab test. test, oo. Lagi na lang kaming swab test. Lagi kaming kinuarantin. Oo. Ang nangyayari sa amin noon, nababawasan yung grind namin kasi nga, nakaka-quarantine kami. Ang laking bagay noon. Ang nangyayari, ang nakaka-attend lang kami. So, pipili lang ako sa leaders ko kung sino isasama ko para siya din lang yung makakasama namin ng quarantine. So, sabi ko nung time na yon, ang ginawa namin, kinausap ko yung mga flying iFern leaders ko. Sabi ko, pupunta na kami ng Batangas kasi may bahay naman kami sa Batangas. Doon na kami mag-network. Ang sasama, sumama. Ang hindi, ay di hindi. Kasi magkaiba yung iniwan sa nagpaiwan. Ako, ready naman ako kasi nga,
Hindi pa naman ako iFern, NPA na ako eh. Tapos yun, di pumunta kami ng Batangas. Nakakatuwa, may mga sumama, may mga sumunod. Yung may mga late ding sumunod, doon nakikita nila yung improvement namin sa Pumuputok Batangas. At least hindi na kami natutusok lagi ang ilong nung nasa Batangas kami. Tapos yun ano ko, sabi ni Sir Tom sa amin, total nag-NCR na din lang naman daw kami. Doon, lumapit na daw kami sa apoy, lumapit sa kanya. So, bumili ako ng condo dyan sa SMDC. Tapos sabi ni Sir Tom, ang liit niyang condo na yan, lumipat kayo ng Shangri-La. So, ayun, nag-Shangri-La ako. Pero anywhere na lumipat ako, kasama ko yung mga leader ko. Talaga, oo nga, no? Oh, yung Batangas, yung bahay namin sa Batangas dati, 70 tao ang natutulog dun. Grabe. 7-0. Hanep, no? Ganon. Kasi kaya ko binanggit yung magkaiba yung iniwan sa nagpaiwan. Kasi nako-connotate kami palagi na yung Mindoro daw iniwan namin. Iniwan ang term. Iniwanan na daw namin ang Mindoro. Kasi hindi ko pwedeng hintayin sila kasi hindi naman naghihintay ang pangarap ng pamilya ko. Correct. May maganda akong naalalang quote dyan sa story mo eh. Pwede mong gamitin. Pwede mo akong sabayan, pero hindi kita pwede hintayin. Yes, oo. Pwede Diba? sumabay, pero Sabay ka sa akin, kahato tayo. Diba? Pero para hintayin kita, hindi pwede. No, kasi minsan, ganun eh, no? Tsaka hindi ko obligasyon yun. Correct. Ito maling-mali na mindset ng mga downline. Yung para bang ang feeling nila, obligasyon sila ng upline nila. Yes. Ako ay never kong inobliga ang aking upline. Kaya nga, independent distributor eh. Oo. Zoom pa lang sa pagkaka-sign up mo, may word agad doon, independent. Oo, ganun yung kumbaga mentality ko dito sa negosyong to. Kasi nga, negosyo to eh. Hindi naman to, hindi to laro. So, negosyo to, time is important. Kung sasabay ka, sumabay ka. Kung hindi ka sasabay, di kasalanan mo na yun kung hindi ka sumabay. Totoo. Kasi minsan yan nagiging challenge up, di ba? Parang, kaya ako, ang lagi ko hinahanap yung may kusang palo. Oo. Isa sa mga qualities na hinahanap ko sa gusto kong tutukan, yung self-motivated. Ang hirap kasi pag disusi kay, alam mo yung ngayon game ka, bukas hindi, ngayon game ka na naman, bukas hindi. Tapos, ang pinakaayaw ko talaga sa lahat, yung ako yung hahanap sa kanya, saan ka na? Saan ka? Diba? Kasi Yun. parang, kung yun pa lang, dun pa lang, di ba parang hindi ka game sa pangarap mo kasi pinapaalalahanan kita araw-araw. Eh, pag tsumeke ka, hindi naman ako hingi. Di ba? Sa'yo naman yan. Pag nagbago buhay mo naman, di ko naman buhay. Kaya lang, yun nga, ewan ko ba, no? Ba't kaya ganun ba't kaya pagkaibang negosyo, kunyari nag-franchise ka, ikaw yung takot malit. A-attend ka ng seminar ng, kunyari, French fries something. Di ba? Magko-comply ka sa lahat ng requirements. Pag may penalty, bayad ka. Pag may seminar, attend ka kahit malayo. Pero pag networking, no, parang obligasyon mo, no? Obligasyon mo yung tao na kailangan ipiplease mong umaten, 'di ba? Sasagutin mo pa yung hotel. Kailangan may pakain palagi. Minsan lang, no? Ba't kailangan ganun? Nangyayari kasi yan kapag takot kang mawala yung downline. Ay ako, hindi ako takot mawala yun. Ba't ako magpapaka-emote or tiyaga sa isang pasaway? Kaya kitang palitan. Yun lagi ang mindset ko. Kaya hindi ako, sa grupo namin, yung sabi mo nga, nililibre pa. Sa amin, at ipinaumpisa ko sa kanila na pagka sa sasakyan, tapong-tapong, chip-in. Tapos sa pagkain, ganun din. Tapos, wag masyadong i-baby yung downline. Kasi nga, pagka binaby mo yan, nalaki yung ulo. Tapos, pag nga natuto na, medyo feeling niya, magaling na siya, hindi na niya nagpapaalam sa'yo. Kaya lang, may fallback naman yung sa akin na diskarte na ganyan. Kasi nga, minsan, sa sobrang tiwala ko na kailangan independent sila, hindi naman na sila nagpapaalam. Oo. So, nagugulat na lang ako, boom. Oo. Nandiyan na yung problema. Dahil di nga sila nagpaalam, kasi sabi nga nila, ang iniisip nila, yun ang gusto ko, yung independent sila. Kaya lang, syempre, meron pa rin tayo nga talaga na kailangan mga desisyon na magpapaalam, hindi yung ipapaalam sa upline. Para may ma-advise ka. Oo, para may ma-advise. Ang nangyayari, yun naman yung loophole nung sa akin. Oo. May loophole yun na, yun Siyempre, nga. wala namang perfect. Oo, yun. Okay, pag-usapan natin yung elements ng negosyo. Traditional man yan or itong iFern, pareho yan, it requires capital. Ang advantage lang ni iFern ay pagkakaliit ng puhunan. Tama.
sobrang liit. Kahit pa yung sabihin mong 5.5 million ng IFDC, sobrang liit nun. Pag negosyante ang nakaharap mo, yung totoong negosyante hindi yung mga putyo-putyo lang or mga, kumbaga, yung mga mumurahing negosyo lang, yung mga small time. Pag totoong negosyante ang nakaharap mo, yung 5.5 million na kapital, jackpot yun. Sobrang liit nun. Sa traditional at sa iFern, panalo ang iFern kasi sa liit ng puhunan, meron ka ng big time na business na pwedeng kumita ng milyon. So ako, ang treatment ko sa iFern, minimum yung 2 million ngayon, 2.1 million, masasabi mo na siya na medyo okay yun na business. Parang ang tingin ko na nun sa downline, pag naglabas ng 2.1 million, seryoso ito sa negosyo. Pero pagka yung mga family package, 600,000, 700,000, ano yan, parang nagtatrial pa lang siya sa mag-business. Grabe yung mindset na, Cecil. O syempre, negosyo ito eh. Negosyo, kasi isipin mo, 300,000, walang matinong negosyo yan sa labas. Sa 300,000, wala kang maitatayong kahit tuputsugi na water refilling station, hindi mo maitatayo yan sa ano eh. Wala sa pang inventaryo yan. Oo, wala. Parang ako, ang tingin ko sa mga mas seryoso sa iFern business, yung mga naka 2.1 na million, minimum. Pag naka 2.1 million ka na na capital sa iFern, seryoso to. Magne-negosyo to. Below that, member to. Nagtatry or nagtitesting na magnegosyo. Playing safe, parang ganon. Pero yung mga 2.1 na yan, talagang marunong sa negosyo, alam yung risk. So when it comes to capital, sobrang liit ng requirement ni iFern. Then ano pa yung element ng business? Ang sunod doon, yung operation. Pag nag-operate, yung OPEX. Sa traditional business, lalo na yung sa amin sa Flying Bee, unang-una, kailangan dyan may POS. Yung machine na nagbikwenta ng mga benta namin. Sa iFern, libre yun, yung dashboard. Tama. 2 million ang pinakamurang POS sa mga traditional business. O kahit, di ba yung mga Dali, 7-Eleven, may mga POS yan eh. Yun yung mga big time na negosyo na eh. Basta may POS, ano yan, negosyo na talaga yan. Ang POS, minimum na presyo niyan, 2 million. So, imagine nyo po nung may Flying Bee ako. 4 yung Flying Bee ko, 4 yung POS ko nun. So, 8 million yun. POS pa lang, no? POS pa lang yun. Bukod pa yung puhunan na 4 million bawat isang gasolinahan. So, 'di ba, panalong-panalo pagdating pa lang doon sa puhunan. Sa OPEX yun, kailangan meron kang POS. Another thing, pag may traditional business ka, hindi mawawala na meron ka dapat accountant. Hindi ka pwedeng mag-survive sa traditional business nang walang accountant. Kasi pag wala kang accountant, nako, harapin mo na ang napakaraming problema sa BIR. Meron ka dapat retainer. Ang retainer, nasa 2,000 ang isa nun. Yung accountant, siguro mga 10,000 yun. Okay. Monthly yan, monthly? Merong monthly, meron namang quarterly. Depende kung ano yung need nung nung document mo sa BIR. Then, sunod, pag traditional business, required din na mag-comply ka sa mga government obligations. Ano yung mga government obligation? SSS, PhilHealth, BIR nga, yung mga tax. Tapos, DOLE. Sa iFern, walang ganun. Tama. Wala tayong empleyado, di ba? Wala. Another thing, renta. Sa traditional business, may renta. Ako noon sa Flying Bee, ang renta ko, 25,000 each gasoline station. 100 agad. Oo. Bukod pa yung pasahod ko sa empleyado. Ilan empleyado mo nung panahon na yan? Sa isang gasolinahan, 4. So, this is 4 to 5, ganon. Parang, ang ano ko noon, dito sa iFern, walang mga kailangan bayaran na ganon. Sa OPEX, di ba kikita yung gasolinahan? Yung income hindi yung gross. Yung income, kumita ng 100,000. Automatic, yung 60,000 nun, nasa OPEX yun. Sa atin, dito sa iFern, yung 100,000, iyo lahat yun. Pambili mo. Yun, iyo lahat yun. Bahala ka kung anong gusto mong bilihin. Pero para sa'yo yun. Ay samantalang sa Flying Bee nung time na yon, wala akong choice. Kailangan kong may kita or wala yung gasolinahan. Kailangan kong bayaran yun. Yung mga yun. Yung mga dapat kong bayaran. Yes. Kaya sarado yan. Kaya may, kagaya ngayon, bawa, krisis, may mga gasolinahan. Kahit sarado yung mga yan, babayaran nila yung dapat nilang bayaran. Hindi pwedeng, pag may kita na lang ako, saka na lang bayaran yung empleyado. Yes. So, yun yung malaking difference ng iFern business namin at saka nitong traditional business namin na Flying Bee. Kaya sobra kong na-appreciate. Then, another aspect ng business at saka ng yung pag-ooperate ng business, yung risk. Yes. Lahat ng negosyo may lugi. Pwede kang malugi. Kay iFern or yung traditional, pwede kang malugi. Pero ang iFern, ang pinakang lugi, gumaling ka. Yes. Gumanda ka.
Yun yung pinakang lugi. Tama. Pero yung sa traditional, pag nalugi ka, wala na. Wala nang balik. Wala na. Correct. Samantalang sa iFern, pag medyo mahina-hina yung income, meron kang pwedeng ibenta. Kasi nga, pinunanan mo yung sarili Nasa mo. iyo hawak mo. Oo. Ay, itong flying bee namin noong time na yon, wala na. Pwede ko pa bang habulin yung Ormeco na, oy, akin na muna yung mga binayad ko sa tubig at ilaw. Sa renta. Yung renta, yung empleyado na ano. Tapos, another thing, yung nakaw. Yung risk. Yes. Yung risk ng ng nakaw or kupit, malaki ang risk ng traditional versus sa iFern. Dito, ikaw lang maka-encash ng cheque mo. At saka isa pa, warehouse. Super appreciated ko ang iFern when it comes to warehouse. Yes. Sa traditional business kasi, kailangan mong magkaroon ng sariling warehouse. Na ang operation ng warehouse na yan, milyon-milyon yun. Ay samantalang sa iFern, wala. Libre yung warehouse natin. Di ba? Correct. Pwedeng galing sa warehouse, diretso sa customer mo. Kaya sobrang laki at sobrang layo ng diferensya ng iFern and traditional business. Kasi talagang sa iFern, panalong-panalo ka. Mag-member ka pa nga lang, panalo ka na eh. At ang pinakapanalo mo, buo kayong pamilya. Oo, Yun yun. ang hindi kayang bayaran ng Oo, kaya. hindi talaga. Yung time, Yes. na kaya ng iFern ibalik yung time or ibigay sa iyo yung time na matagal mo lang hinahanap. Correct. So sa traditional, wala. Nakakulong ka dun. Correct. Tapos yun nga, walang saya. Kami ni Abinchi, crossline kami nito. Kung sa negosyo to, rival kami, di ba? Correct. Ay hindi, umaabot pa nga tayo hanggang umagang inuman, di ba? Alas 5. Alas 5, tingkad na yung araw, o nagiinuman pa tayo. Ay samantalang sa Flying Bee, mag-isa ako noon. Walang buhay, walang life. Kaya nga kung may friends kayo na may-ari ng negosyo, kumustahin nyo. Walang nangungumusta kasi dyan. Totoo. Yun yung nagustuhan ko talaga sa sa iFern. Homework yan ha. Lahat ng mga negosyanteng kaibigan nyo, kamustahin Kamustahin nyo. nyo. Sobra yun. Super appreciated yun ng mga negosyante kasi usually ang mga negosyante, ang thinking nila, ng mga tao sa paligid nila, superwoman, hindi mo kailangan Correct. kumustahin, ganun. Correct. First of all, ang number one na role sa akin ni Mama Dam Kim, para lang sa kalaman ng lahat, kung walang Mama Dam Kim na nagsakripisyo noong 2018, kasi nung dumating si Sir Tom sa Puerto Galera, na naka-seaplane, that time, patay yung magulang ni Mama Dam. Kung selfish si Mama Dam, pwede niyang hindi papuntahin si Sir Tom. Kaya lang, pinush niya. Sabi niya daw noong time na yon, hindi na naman daw babangon yung magulang niya. May baka pagpunta ni Sir Tom dun sa pupuntahan niyang event, may mabago pa or may matouch na buhay. So parang noong time na yon, hindi nga bumangon yung magulang niya, ako ang bumangon. Buhay ng pamilya ko yung bumangon dahil hindi selfish si Mama Dam. So dun pa lang, fan na ako ni Mama Dam. Doon pa lang sa bagay na yon, lalo na nung nalaman ko yon. So doon pa lang, sobrang laki na ng paghanga namin kay Mama Dam. Kaya any ipatupad ni Mama Dam, go kami. Walang no. Walang no. Kaya nung ilabas yung Mini Ladies Club, kahit aayaw ko ng Mini Cooper, leader nga kasi noon ay si Madam. Yes. Sumali ako sa Mini Ladies, hindi dahil ng kotse, kundi dahil ng si Madam yung leader. Ganda. Okay. Di ba ngayon, yung pilik mata? Yes. Nakauna-unahang... Hindi, patatlo na ako nun. Sino ba pangalawa? Si Jen Panaligan. Ayaw nga, kon si Jen. Nung Mama Dam, pangatlo yes, ka. nung nalaman ko rin na magkakaroon ulit ng Electra Ladies at si Mama Dam ulit. Ano tawag? Electra Ladies. Electra Ladies. Oo. Ano pa? Nang si Mama Dam, so hindi rin ako fan ng kotse. Wala nga ako nadadrive. Nambangga ka pa nga. Pito na yung kotse ko, wala akong nadadrive. Nambangga ka pa nga eh. Oo. Unang beses ako nag-drive. Andun ako nun. Nakasira pa ako ng 2 Mini Cooper. Unang beses na drive yun, ha? So yun, kaya nagkaroon ako ng electric car. Kasi Yes. nga, gusto ko ulit, kasama ako sa itatayong club ni Mama Dam. So, tapos yun, Hermes Club. Yes. Hindi naman ako fanatic ng Hermes. Pero dahil leader namin doon si Mama Dam, kuha ulit ako ng Hermes. Basta kung saan naroon si Madam, kung makikita mo ang dream board ko, ang nakalagay sa dream board ko, more bondings with Mama Dam Kim. Last week ka ba nag-shopping ng Hermes? Last week pa? Oh, last week ako Last nag-shopping ng Hermes ulit. Shoes naman yon. Oh. Parang last year, nakatatlo yata akong Hermes bag. Grabe, no? Yun. So, ang role sa akin ng Mini Ladies, especially Mama Dam Kim, siya yung yung motivation ko. Siya yung, para bang kung may kinatatakutan, siya yun. Ang Cecil Francis, si Madam yun. Oo.
Para pag sinabi ni Madam, walang no. Siya yung Correct, nagdidisiplina sa katulad ko. Bakit? Si Madam ang unang-unang nakapagpasuot sa akin ng swimsuit. Pangalawa, siya din ang nakapagpasuot sa akin ng heels. Nakapagpa-makeup. Oo. Siya yung, yung nagbihis sa akin. Total package sa'yo. Oo, siya yun. correct. Kaya ganito ako ngayon. Yung mga diamonds ko na to, siya din yun. Pagka bawa dati minsan may mga diamonds ako no na una ko nang nabili, yung may mga parang basag-basag. Siya rin yung nagsabi, tanggalin mo yan, hindi pwedeng basag. Siya rin yung yung nakapag sa akin ng hindi pwedeng malate. So yun yung effect sa akin ni Madam. Effect ng mini ladies sa akin. Then yung mini ladies din, yun yung parang pag ako'y nasa mini ladies, marami akong kakampi. Ganun yung feeling pag mini lady ka. Member ka ng club. Kaya sobrang heartache sa akin nung natanggal ako sa mini ladies. Yun. Pero nakita kita nung nawala ka, mas lalo ka pang plug-in every Wednesday noon. Oo, kasi ako, Diba? Nakikita ka doon eh. ang thinking ko or paniniwala ko mini lady ako with or without jacket. Correct. Kasi yung pagiging mini lady naman, hindi yung pagkakaroon lang ng jacket, pagkakaroon na ng Mini Cooper. Yung pagiging mini lady, yun yung kung ano ka hinubog ni Mama Dam. Yeah. So, whether nandito ka sa loob ng office or nasa labas, kung mini lady ka talaga. By heart. No, so with that, guys, Cecil, any last message to businessmen, may mga asawang OFW or seaman? Yung sama na alam mo yung story mo, no? Anong advice mo sa isang iFern member na may asawa na sa abroad or negosyante din na nagsisimula pa lang? Paano sila makakarating from kung nasaan ka ngayon? So, last message ko for tonight. Hindi Yes. last message. Yeah. Ayan. Ang last message ko sa mga misis ng OFW. Doon muna ako sa misis ng OFW. Kung mahal ninyo yung asawa nyo, seryosohin nyo yung iFern business. Kasi kapag inasahan mo na tutulungan ka ng asawa mo sa iFern business mo, medyo malabo yun. Kasi ang buhay nila matagal nang umikot sa abroad. Ang life nila matagal nang nasa abroad. So ang kailangan magkaroon ng lakas ng loob na gawin ng seryoso yung iFern ay ikaw. Kasi ikaw yung nandito sa Pilipinas. Madalas kasi ang nangyayari, iniaasa nung misis na tulungan siya nung asawa niyang OFW. Hindi mo yun may expect sa kanila. Kasi sila, provider na sila noon pa. At ang papasukin nilang iFern ay hindi naman nila kabisado. So, ang maglalakas talaga ng loob ay ikaw. Seryosohin mo kasi ang daming, kagaya na binanggit ko kanina, ang daming nawawalang time sa inyo every time na siya'y nag-a-abroad kapalit ng pera. Parang ikaw, kung ang asawa mo sumasahod ng 100,000 per month sa abroad, yun ba yung value ng asawa mo? 100,000 ba ang amount ng mga nawawalang oras ng asawa mo sa anak mo? So, ang kailangan magseryoso at mag-stand out ay ikaw. Palakihin mo yung income mo para dumating din yung time na katulad ko, masabi mo rin sa asawa mo, yung kagaya na sinabi ko kay Buddy. Nung kumita ako ng 800,000 dito sa iFern, ang sabi ko sa kanya noon, pag ikay sumakay pa, iba na ang iyong sinasakyan. So, kailangan mong gawin yun, kailangan mong tapatan or higitan yung sinasahod ng asawa mo para siya yung kusang tumigil, mawalan siya ng rason para umalis. Yes. Kasi hanggat nakikita niya na wala naman siyang uuwian, wala siyang magandang ipapalit sa pinagkakakitaan niya, hindi yan titigil. Tama. Kasi likas na provider ang asawa nating OFW. Every time na hindi ka kumikita sa iFern, binibigyan mo ng reason yung asawa mo na mag-abroad. Binibigyan mo siya ng karapatan or ng ng lisensya para makapag-abroad. Kasi nga, hindi yan titigil na ang kita mo dito sa iFern, hindi naman maaasahan. Tapos ang gagawin mo, aasahan mo siya na siya yung magpalago ng iFern mo. Hindi mangyayari yun. Yes. Kailangan ikaw, pakita mong kumikita ka sa iFern, kusa siyang magdidesisyon na uuwi na sasamahan ka niya. Kasi nga, wala na siyang reason. Then, sa mga kapwa ko naman na negosyante, ngayon, oil crisis. Lahat ng negosyo ay shaken. Lahat yan, as in. Alam ko, hindi man kayo magsalita, ramdam ko yon kasi pinagdaanan ko din yan. Ngayong panahon na to, mababa ang buying capacity ng tao. So lahat halos aayaw maglabas ng pera. So lahat ng negosyo ngayon, mahina ang benta. Lahat halos ngayon, magsasara.
yung mga negosyo ninyo na ino-operate, matagal nyo ng business yan. And may itinuro na ang COVID sa atin. Diba nung time ng COVID, kailangan may extra kang pagkakakitaan or additional na pagkakakitaan. Tinuro na yun ng COVID. Ngayon, oil crisis naman. At shaken ulit yung negosyo ninyo. So kung shaken yan, panahon na tingnan nyo yung iFern business. Kasi yung iFern business, pharmaceutical po ito. Kahit saan tingnan mo ni libro or studies, pag pharma, hindi po yan shaken ng kahit na anong krisis. Another thing, kaya anumang krisis ang dumaan, kahit kahit nga gera safe lagi pagdating sa pharma. Lagi yung secure ang pharma. Kasi bakit? Kapag ka pharma, kahit may sakit at walang pera, gagawa yan ng paraan para inumin or bumili ng vitamins. So yung negosyong iFern, hindi talaga siya nasi-shake. Medyo lang siguro ngayon, medyo something na may mga takot pa dahil hindi pa alam ko ano mangyayari. Pero yung iFern po, sigurado ako magsusurvive siya ngayong oil crisis. Yes. Kasi nga, kahit pa anong mangyari, may kitang malaki or may kitang maliit, wala ka namang OPEX. Samantalang yung traditional business na ino-operate ninyo, may kita man yung malaki or may kitang maliit, may OPEX kayo. So ito, ang tao, hindi yan titigil maligo, hindi magtitigil mag-toothbrush, hindi yan titigil na mainom ng vitamins, or hindi yan titigil na matakot mamatay. Dito ka na sa negosyong iFern na kayang i-provide yung lahat ng yun. So, yung pangangailangan ng mga tao, kayang sagutin nyo nung iFern. So, ito yung business na talagang kikita ka, may krisis o wala. Kasi ito, negosyo na walang operational expenses. Puro income. So, sa lahat ng mga negosyante out there, sumubok po kayo ng iFern business. Kapital lang, one time lang na kapital, sobrang liit pa ng kapital, walang operational expenses, and exponential yung posibleng maging income. Yun lang. Ayan, guys. With that, maraming salamat, Tap Cecil. Ingrid. Hi, iFern Nation! Nagustuhan niyo ba ang latest episode ng MTV? If yes, don't forget to like, comment, subscribe, and join MTV every week to fill your Mondays with winning ways.